kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, papurin mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pong lahat, Panginoong aming Diyos, sa aming pagdiriwang na ito, naway marapatin kami ng iyong kagandahang loob upang maging maalab ang aming mga puso sa pagmamahal sa iyo at pagsamba. Na bagamat kami ay malimit na nagkakamali, subalit ang kabutihan mo ay laging sumaamin. Kung kaya't sa pamagitan ni Kristo, naway mabuklod kami sa isang diwa ng pagsamba at pananampalataya sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ng kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasaganain ang kanilang lupain. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos, sa kapwa at bayan. Inaamin namin sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na kami ay lubhang nagkasala sa isip, salita at gawa, sa aming Diyos, sa kapwa at bayan. Patawarin ninyo nawa kami sa pamamagitan ng inyong anak at aming Panginoong Kristo, na tagapagligtas ng aming buhay, at ang kaaliwan ng iyong Espiritu Santo, ang siya nawang manahan sa amin. Amen. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang piniling lingkod na ito ay si David, aking binuhusan ng banal na langis. Di siya malulupig ng kanyang kaaway. Ang mga masamay di magtatagumpay. Ang katapatan ko't pag-ibig na wagas ay iukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama, niya't Diyos, tagapasanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya iiral at nananatili sa aming kasunduan. Kung ang mga anak niya ay susuway at ang aking utos ay di gagalang. Kung gayon, daranas sila ng pagdurusa dahil kasamaan ang ginawa nila. Sila'y hahampasin sa ginawang sala. Ang tipan sa kanya ay di ko sisirain, ni isang pangako ay di ko babawiin. Lahit trono niya ay hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayo'y sumisikat. Katulad ng buwan na hindi lilipas, matatag na tanda doon sa itaas.
Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Meron po ba tayong mga bagong kasama dito sa ating simbahan? Tingnan niyo po ang inyong nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod, nasa unahan. Meron po bang bago? Yung katabi po ni Mrs. Asidilio. Yung pong si ate nasa likod, bago po ba? Natin na siya last week. Ako lang pala yung wala last week. Ako pala yung wala last week. Kaya parang bago sa akin. Ayan, sige po. At maraming salamat at nakasama muli namin kayo dito sa St. Mark. Ayan po, para po sa ating pagbabalita. Ang ating pong worship attendance ng July 14 ng adult ay 54, ang online ay 10 at ang kids ay 15. At ang Sunday school po natin, UMM and online ay 11, ang WSCS ay 14, ang ating mga kabataan ay 12. Ang midweek service po, ang face-to-face ay 12, ang online ay 6, Bible study ay 11, ang kapihan po natin ay 12. Para naman sa ating mga kapirahan, ang total receipts po natin last week ay 34,390. Tayo po ay may total expenses ng 61,522.72. Tayo po ay may bank withdrawal na 27,134.72. Ang ating pong mga activities na natitira para sa buwan ng July, ang ating 21. Yan po ito, dedication of officers. Parang konti pa lang yung officers na nandito. Ayan, ngayon po ang ating dedications of officers para po sa calendar year 2024-2025. At sa 28 po, ang ating recognition Sunday, gaya nga po ng panawagan ng ating deaconess, isulat, may pag-isulatan ba? Isulat po ang lahat ng mga nais nating ma-recognize para sa July 28 next week. At maraming salamat sa nag-celebrate ng kanyang birthday last week, si Ate Carousel sa flower offering natin nito. Ayan po. Ang ating pong mga tagapaglingkod sa July 28, ang tagapanguna si Ate Josie, ang ating pong Bible reader si Ate Ida, at ang ating multimedia ay si Nicole Lagura at si Charlene Bello. Ang communion steward po natin ay si Leonora de la Cruz, si Elena Julian, si John Philip Marcos at si Charlene Bello. At ang ating ushers and greeter ay si Francis Munoz at si Luz Labuna. Sa Sabado, sa darating na Sabado po ay meron po tayong regionalization. Tama no? Forum. Yon, regionalization forum nagaganapin po sa NAX 9 a.m. Ganda pong discussions o forum na sana po ay maka-attend kayo. At last week po, ang ating church ay nagkaroon ng calendaring para sa ating mga activities sa darating na August, September, October, November. At totoong tama ang sabi ng Panginoon, no? Napakalawak ng ubasan, pero kakaunti ang kumikilo sa ubasan. So hinihiling po namin na ang bawat isa ay makibahagi sa mga activities po ng ating church. Medyo magiging masigasig po tayo para maabot ang ating mga kapitbahay. No, mula po dito sa Luzon Avenue, Visayan Avenue hanggang Paltok, magkakaroon po tayo every month ng activities. Sisimulan po natin ito sa feeding program. Hindi pala siya program. Feeding activities kasi isang beses lang natin gagawin at magkakaroon din po tayo ng mga livelihood seminars or trainings. I think yung health and natin ay magkakaroon din ng mga activities.
So, hinihiling po namin na katukin nyo lang kami, kausapin nyo kami kung gusto nyo makabahagi dito. Napakadami pong activities. At ang mga UMYAF, ang mga MAYAP po, ay magkakaroon na rin ng kanilang sariling Bible study. No? Ang ating mga kabataan, magkakaroon din po. Kasi medyo hindi natin mga nakikita masyado. No? Every Friday yata ay meron mga activities. So sana po, lahat po tayo ay maging kabahagi. Tayo po ay mga Metodista. Kilala po tayo na mga mahilig mag-tipon-tipon upang magpuri sa Panginoon. Hindi po tayo kilala bilang papasok sa simbahan at lalabas din kagad. No? Tayo po ay mga Metodista. Yun po yung ilagay natin sa ating rosaryo. Ayan po. Okay. Punta na po tayo sa mga may kaarawan. Huwag po niyong kalimutang batiin itong mga ito, ha? Sa 23, si Zoe Zebedee Godino. At si Christopher Kissing. At sa 24, si Irene Kanda. At sa 25, si Rolando Kanda Jr. Ayan. Awitan po natin sila ng happy birthday. Iniling ko po na lahat ng mga nabanggit na may mga kaarawan at mga bata ay pumunta po sa ating mga kneeling reels. At pwede po kayong lumuhod, pwede rin po kayong tumayo. Kung narito po kayo, ay inihiling ko po na pumunta sa ating altar. Kung wala po, kung nariyan kayo sa inyong mga tahanan, ay makiisa kayo sa ating pananalangin. Aming Diyos at makapangyarihan sa lahat, narito kami upang hilingin ang iyong pagpapala. Na sa aming pagdiriwang na ito ay loobin mo kami maging karapat-dapat upang sa aming pagsamba ay makaranas kami ng iyong kalwalhatian at kapayapaan ng aming mga puso na hindi kami magkukulang at hindi kami mangailangan dahil ikaw ang aming kasama. Panginoon, narito ang mga bata kasama sa pagsamba bilang bahagi ng iyong kaharian ay tinawag mo sila upang iyong pagpalain. Inipo mo sila upang pagalingin at maging mabuti ang kanilang buhay. Kaya to aming Diyos, sa sandaling ito ang iyong patuloy na pagpapala sa buhay ng iyong mga anak, ang mga kapatid na dadaos sa kanilang mga kaarawan ng pagdiriwang. Ang aming pangdalangin ay patuloy silang ingatan, ilayo sa anumang mga problema, mga pagsubok, at higit sa lahat sa anumang karamdaman. May pagdiwang nawa nila ang kanilang mga kaarawan at taglay, ang kanilang kasiyahan, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, at sila ay patuloy na ipagkaloob ang kanilang mga kailangan. Kasaganahin mo ang kanilang buhay sa marami pang araw na darating sa kanilang kaarawan. Aming Diyos, dalangin rin namin ang nalalapit na consultation ng aming pong entire church dito po sa Manila, o sa Episcopal area, Manila Episcopal area, na pinangunahan ng aming mahal na obispo, ang aming obispo na si B.S. Robinel Estrella. Pagpalain mo ang buong kapatiran ng iglesia nito. Ang mga kapatid namin na nariyan sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo kami lahat sapagkat alam namin na ang aming buhay na ito ay pinagkaloob mo
upang ikaw ay aming paglingkuran. Salamat na o Diyos sa pagkakataong ito at muli mo kaming pinag-isa upang amin pong sama-samang purihin ka at dakilain ka. Pagpalain mo ang aming pambayan, pagpalain mo ang aming bansa, pagpalain mo ang mamamayang Filipino, pagpalain mo, Panginoon, ang sandatang lakas ng aming bansa, na panatilihin ng kapayapaan ng aming bayan, na hindi mauwi sa anumang sigalot o sa anumang labanan. Lalo higit sa South China Sea, Panginoon, sa West Philippine Sea. Huwag mong pagtulot na ang mga armadong labanan na ito ay maghari, bagkos ang kapayapaan ang iiral. Salamat na o Diyos sa umagang ito sapagkat kami ay yung sama-samang dinala sa dakong ito upang ikaw ay aming mapapilihan at masamba. Kahit sa ngayon ito, O Diyos, ay maranasan nawa namin at may handa ang aming mga puso. At itayo mo kami sa diwa ng pag-asa kasama mga bata nito na mayroong pagsamba sa iyo. Lingapin mo kaming lahat at ilagay mo kami sa iyong bisig ng iyong kapangyarihan upang sa bawat sulok ng iglesia ito ay maghari ang iyong pag-ibig, kapayapaan at kapangyarihan upang anumang uri ng mapangaping espiritu ay hindi manaig sa bawat isa sa aming bagkos ang iyong kapangyarihan. Sa sandaling ito, binabalik namin sa iyong lahat alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Para sa pagbasa ng mga kasulatan, ating pambuksan ang ating mga Biblia sa ikalawang sulat ni Samuel, Kabanata 7, talata 1 hanggang 14. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang palasyo. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Ang tahanan ko ay yari sa cedar, samantalang nasa isang tolda lamang ang kaban ng Diyos." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumait sa iyo." Ngunit nang gabi rin iyon, sinabi ni Yahweh kay Nathan, "Pumunta ka kay David na aking lingkod at sabihin mo, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Mula nang ilabas ko sa Ehipto ang Israel, wala pa akong bahay na masasabing akin. Hanggang ngayon, tolda pa ang aking tahanan. Kahit lagi akong kasama ng Israel, wala akong sinabing anuman na sino mang pinuno tungkol sa tahanang cedar na dapat kong tirhan. Gayong ako ang pumili sa kanila upang mamahala sa aking kawan. Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Kinuha kita mula sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayan ng Israel. Kasama mo ako saan ka man magtungo at lahat ng mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko papatirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang taong mararahas na aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, ako si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari, at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama,
at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Efeso, 11 hanggang 22, ganito ang sinasabi. Kaya't alalahanin niyo ang dating kalagayan, kayo na ipinanganak na mga hindi at dito, ang tawag sa iyo ng mga Hudyo. Ang Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at hindi sa klaw ng kupang na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Ngayon, nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hudyo. Sa pagitan ng kanyang katawan, binibay niya ang kabalo ng alitan na maghiwalay sa atin. Walang bisa niya ang kautusan, kasabay ang mga utos at mga alituntun nito, upang mula sa dalawang bayi ay makaligha siya ng isang bagong bayan na nakikipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklot sa isang katawan. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Sa magkatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na namanghihilang ng Diyos at kabilang sa kanyang mga sambahayan. Tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at naging isang templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at inulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumating at umalis at hindi na nila nakuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta kayo sa mga hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ang isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit napakaraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus.
Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Liblib ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisan na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, "Bigyan ninyo sila ng makakain." Sumagot ang mga alagad, "Nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan na ninyo," utos niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tigi-100 at tig-50 bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kain. May 5,000 lalaki ang kumain. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid sila sa ibayo. Pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pumpang. Pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya't nagmadaling nagpuntahan ang mga tao sa mga karatig puok, saan man sila mabalitaang naroon si Jesus. Dinala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan, at saan man siya pumunta, sa nayon, sa lungsod o sa kabukiran, agad na nilalapitan o nilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinakikiusap sa kanya na hawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat ng makakahawak dito ay gumagaling. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Samihati ang salita, gaya ng ating sa pagpapalit. Salita mo'y aming itamahal, nais ng tamuhin niya
short praise. Good morning po. Ay, parang hina naman, wala ba tayong energy? So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga minamahal, bago ko po simulan ng aking mensahe, papakilala mo na ba ako? Sige. Mga kapatid, ang ating pong tagapagsalita ay siya po ang ating assigned pastor doon sa ating mission church sa Camarin. Siya po ay officially assigned sa Camarin po. Kanina inabot niya na sa akin yung appointment certificate ni Bishop. At the same time, siya po ay seminarian. Yan. Siyempre, binata siya. Seminarian nga, kaya binata siya. Ayan. Siya po ay nagsiseminaryo at bago siya nagseminaryo ay matagal na rin siyang pastor, no? So ngayon kumukuha siya ng kanyang masteral degree sa seminary, kaya kunting taon na lang ang kanyang bibilangin doon. Parang birthday, no? Daming taon ang bibilangin. Yan. Siya po ay pupunta sa ating mission church tuwing Saturday hanggang Sunday ng hapon. Sunday ng hapon ay babalik na rin siya sa UTS. Sa Union Theological Seminary po nag-aaral ang ating pong pastor. And then at the same time, mga kapatid, siya po ay associate pastor dito sa atin. Pero ang kanyang appointment ay nasa So ayan po. Naninibago yung ating sounds ngayon dahil bagong-bago yung mga sounds natin yun. Ayaw yung wiring bag po. So atin pong purihin ng Panginoon dahil ang kanyang anak na ating tagapagsalita ay kanyang pinagkaloob ngayon upang marinig ang mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ni Pastor Jake Caballero. Magpapatuloy na po ulit ako. Pakita mo nga sa katawan mo, nagpapahinga ka ba? Minsan kasi may bagong ligo pero mukhang pagod na. Wala pang ginagawa pero pagod na. Ano po? Pagbalik ng mga apostoles o mga disipulo mula sa kanilang misyon, nakita ni Jesus ang kanilang pagod at hinimok silang magpahinga. Subalit nang makita niya ang napakaraming tao, siya'y nahabag. Ang kanyang kahabagan ay hindi lamang pakikiramay. Ito ay isang aktibong tugon sa pangangailangan ng tao. Si Jesus ay tulad ng isang pastol na nagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Nakikita niya ang kalagayan ng bawat isa at tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Ang pastol ay hindi lamang tagapag-alaga, kundi isang gabay, protektor at tagapagtanggol. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Jesus ang kanyang malasakit at malasakit sa kanyang mga tagasunod. Sa konteksto ng kanyang panahon, maraming tao ang nawawalan ng direksyon at patnubay at si Jesus ang nagbigay sa kanila ng bagong pag-asa at layunin. Siya ang nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na kalagayan, sa kanilang madilim na kalagayan at nagbigay ng kaginawaan sa kanilang mga paghihirap. Mga minamahal, isang mahalagang utos mula sa Diyos. Madalas napapabayaan natin o sa ating abala sa kaabalahan sa buhay ang utos na magpahinga. Oo, totoo nga, napakarami sa atin ang hindi makapagpahinga dahil sa sistema na hindi pumapayag na makapagpahinga ang mga Pilipino. Bukas ay State of the Nation Address ng ating Presidente BBM. Na may mga manggagawa na hindi man lang makapagpahinga dahil isang kayod, isang tuka ang nagiging kalagayan sa buhay. Pasan ang kahirapan at layunin na makapag-provide para sa pamilya. Kaya naman ating buksan ang ating mga puso at isipan sa ating leksyonaryo na binasa at pagbasa mula sa Ebanghelyo na ayon kay San Marcos, na mababasa at makikita natin na si Jesus na inaanyayahan ng kanyang mga disipulo na tumigil muna sa kanilang gawain at magpahinga. Busy life, ika nga.
Ito rin ang trend ng mga tao ngayon. Dapat grind at go lang ng go sa buhay upang umunlad at maging successful. Tama naman po. Ngunit lahat tayo ay may limitasyon. Lahat tayo ay may limitasyon. Sabihin mo sa katabi mo, lahat tayo may limitasyon. Pati ang Diyos, pati si Kristo, nagpahinga upang makabangon muli at makapaglingkod ng panibago, ng may panibagong kalakasan, the humanity of Christ. Dito makikita natin na napapagod din siya, nanghihina at nais din niyang makapagpahinga. Paano tayo makapaglilingkod kung napapabayaan natin ang ating mga sarili? Siguro ito ay isang lesson din para sa akin at sa aming mga manggagawa na dapat din na magpahinga dahil ito ay utos mula sa Diyos. Rest. Ang aking unang punto, ang pahinga ay mahalaga para sa mapanumbalik ang kalakasan. Ayon po sa tekstong binasa ng ating administrative pastor mula sa verses 30 to 32 ng chapter 6 ng Mark, nagbalik ang mga apostol kay Jesus at isinalaysay sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro, sapagkat napakarami ng mga taong dumarating at umaalis na hindi man lang makakain. Kaya sinabi niya sa kanila, halikayo, tayo lamang sa ilang na lugar at magpahinga ng kaunti. Kaya sumakay sila sa isang bangka at pumunta sa ilang na lugar upang mag-isa. Ngunit kahit na magpunta sila doon at nakapagpahinga, nakita pa rin sila ng napakaraming tao. No? Yung pagpapakain sa 5,000 ay papasok dito. No? Nakapagpahinga sila sa kanilang pagsasagwan, sa tingin ko naman. Pero the passion of the people meets the compassion of Jesus Christ. Na kahit napagod, handa niyang salubungin para ipakita sa kanila na deserve nila ang pagpapagaling, deserve nila ang kapahingahan ng kanilang malubhang pangangatawan, sapagkat kung titingnan natin ang geographical history ng mapa ng Israel noong panahon ni Jesus, Galilea, Samaria, at Judea. Nasa gitna ang Samaria. At ang Samaria noong unang panahon ay hindi dinadaanan. No, sapagkat ang tingin sa kanila ay outcast sa lipunan. Ang ginagawa ng mga tao, umiikot sila para lang makarating kay Jesus. Sapagkat ang magagaling na doktor, ang mga magagaling na tagapagturo ay nasa Judea kung nasa ng Jerusalem, na hindi sila maabot kung nasaan sila. Ngunit sa ganung paraan, pinakita ng Panginoong Jesus ang kanyang habag. Dahil na lamang sa pagsinta ng napakaraming tao sa kanya. Nakita din ni Jesus na pagod na ang kanyang mga disipulo mula sa kanilang gawain sa ministeryo. Sila'y abalan na hindi na nga sila nakakakain. Ipinakita ng eksenang ito ang isang mahalagang katotohanan na ang pahinga ay mahalaga para sa pagbabalik lakas. Kailangan ng ating katawan at espiritu ang oras upang ma-recharge. Kapag pinabayaan natin ang pahinga, nalalagay tayo sa panganib ng pagkasunog at pagkapagod na maaaring magdulot ng hindi pagiging epektibo sa ating paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Tinatawag tayo ni Jesus sa isang ilang na lugar kung saan tayo maaaring ma-refresh at ma-renew. Isipin ang isang cellphone na patuloy na ginagamit ng hindi nagcha-charge. Sa kalaunan, mauubusan ito ng baterya at magiging wala ng silbi. Katulad din nito, kung tayo ay hindi magpapahinga, sa kalaunan ay mauubusan tayo ng lakas at magiging hindi epektibo sa ating mga ministeryo at pang-araw-araw na buhay. Maglaan ng oras na magpahinga mula sa iyong trabaho at responsibilidad. Maghanap ng tahimik na lugar. Punta kayo sa Tanay, tahimik doon. Punta kayo sa inyong kwarto na may aircon, ilak nyo, magpahinga kayo. Maganda sa kalusugan yon. No? Malayo sa ingay at hindi na at mga hinihingi ng buhay. Tandaan na ang pahinga ay hindi luho, kundi isang pangangailangan para sa isang epektibong paglilingkod. Ang aking ikalawang punto, ang pahinga ay nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan sa Diyos.
Sinasabi muli sa teksto, ngunit maraming mga tao ang nakakita sa kanila na umaalis at kinilala siya. Kinilala sila kaya tumakbo sila doon mula sa lahat ng bayan at nauna sa kanila. Nang bumaba si Jesus at makita ang napakaraming tao, siya'y nahabag sa kanila sapagkat siya'y parang mga tupang walang pastol kaya't nagsimula siyang magturo sa kanila ng maraming bagay. Kahit na sa kanilang pagsisikap na magpahinga, sinundan sila ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ng mga tao. Ngunit hindi sila tinanggihan ni Jesus. Sa halip, siya'y nahabag sa kanila at nagturo sa kanila. Now, ipinapakita ng bahaging ito na ang pahinga ay nagbibigay daan sa atin upang makipag-ugnayan ng mas malalim sa Diyos. Kapag tayo'y nagpapahinga, nililikha natin ang espasyo upang makinig sa kanyang tinig, tanggapin ang kanyang mga turo at maranasan ang kanyang habag. Isipin ang isang hardin na nangangailangan ng regular na pagdidilig at pag-aalaga upang mamulaklak. Kung pababayaan ito po ay malalanta at hindi magbubunga at tuluyang mamamatay. At katulad din nito ang ating buhay pananampalataya. Kung walang regular na pahinga at pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi tayo uunlad at hindi tayo magiging mabunga tulad ng nais niya. Gamitin natin ang mga oras ng pahinga upang magpalalim, sa ating relasyon sa Diyos. Makipag-ugnayan sa pamamagitan ng panalangin. Nagde-devotion pa ba kayo? Na binabasa niyo pa ba ang inyong mga discipline na binibili every year? Kami po sa Quezon City ay gumagawa po kami ng Die Word. Baka gusto niyo po mag-avail. Ano po yun? Devotional for the whole year. From January 1 to December 31. Na gumagawa po kami. Lahat po ng workers, lahat po ng lay ay nagpe-pledge ng pagsusulat. At yun po ay nagiging income regenerating ng CEC upang makatulong po sa mga manggagawa, lalo na po sa aming mga mag-aaral. Hayaan din natin na ang kanyang mga salita ang magbalik lakas sa ating mga espiritu at gabayan tayo sa ating mga hakbangin. Ang ikatlong punto, ang pahinga ay naghahanda sa atin para sa mas dakilang ministeryo. Pagkatawid nila sa kabila, sila'y dumaong sa Genesaret at isinadsad ang bangka. Nang makilala siya ng mga tao doon, kumalat ang balita sa buong pook at dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit, saan man siya pumaroon. Sa mga nayon, bayan o bukid, inilalagay nila sa mga pamilya ng mga may sakit at ipinamamanhik nila na ipahipo man lang sa mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit at lahat ng makahipo nito ay gumaling. Pagkatapos ng oras ng pahinga, ipinagpatuloy ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang kanilang ministeryo na may bagong lakas. Tumawid sila sa isang bagong rehiyon kung saan sila sinalubong ng mas marami pang nangangailangan. At sa pagkakataong maglingkod, ang pahinga ay naganda sa kanila para sa mas malaking o mas dakilang ministeryo. Ang mga sports athlete at ganoon din ang mga professional and physical performers ay naglalaan ng oras ng pahinga sa pagitan ng mga pagsasanay o training upang ang kanilang katawan ay makabawi ng lakas. Ang pahinga ay mahalaga para sa pagpapabuti ng pagganap at pag-iwas sa mga injuries. Katulad nito, ang pahinga ay naghahanda sa atin para sa susunod na training sessions ng ating ministeryo na nagbibigay sa atin ng bagong lakas at layunin. Ang pahinga ay kasama sa paghahanda at kasama sa pag-sustain ng long-term ministry. Kilalanin na ang pahinga, resting ay bahagi ng disenyo ng Diyos upang ihanda ka sa gawain at ministeryo. Pagkatapos magpahinga, harapin ang iyong mga responsibilidad at ang misyon ng may bagong layunin at lakas. Handang maglingkod kung saan ka dadalhin ng Diyos. Mga minamahal, mga kapatid kay Kristo, ang utos ni Jesus na magpahinga ay isang banal na paanyaya upang magbalik lakas. At sa pagtanggap natin sa banal na komunyon, makipag-ugnayan tayo sa Diyos at maganda para sa mas dakilang ministeryo. Huwag nating kalimutan ng utos na ito at magpahinga tayo. Nahanap ang aliw at lakas sa kanyang presensya. Habang nagpapahinga tayo, naway magpalakas tayo upang maglingkod ng may bagong sigla at habag.
na nagsasalamin sa puso ni Kristo sa lahat ng ating ginagawa. For those who are tired and weary, may God grant rest and restore your strength. Ang habag at biyaya niya ay sapat sa bawat araw. Bilang tayo rin ay kabahagi ng misyon upang ang mga hindi nakakapagpahinga ay magkaroon ng pahinga, ipanalangin ang mga manggagawa na hindi na rin nakakapagpahinga para sa pamilya. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Sinasampalayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paparito upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa diwang pong ito, ating pong dalhin ang ating mga ikapo at pangako sa Panginoon. Diyos na mabiyaya, kami ay patuloy na nagpapasalamat, lumalapit na may kabanalan sa pamamagitan ng paghahandog ng aming mga ikapo. Panginoon, patuloy mo itong pagyamanin para sa pagpapalawak ng iyong ministeryo dito sa lupa at upang makatugon din kami sa mga nangangailangan. At minsan pang biyayaan mo ng mainam ang mga taong walang humpay na nagkakaloob at nagmamahal sa iyo ng tunay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
banal na hapunan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito ay marapat at matuwid na gawin. Tunay na marapat, matuwid na gawin at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat at Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel at mga arkanghel at ng buong kalangitan, aming pinupuri at dinadakila ang ngalan mong marangal. Laging pinupuri ka at sinasabing, Banal, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Langit at ang lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoong kataas-taasan. Amen. Pakinggan ninyo ngayon ang paanyaya sa dulang ng Panginoon. Kayo na tunay at mataimtim na nagsisisi sa inyong mga kasalanan at nagsisibig sa inyong kapwa. At naagnasang magbagong buhay alinsunod sa mga kautusan ng Diyos, magsilakan nga kayo na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangumpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, nawalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at itinatangis ang mga kasalanan at kasamaan sa tuwi-tuwi-na ay aming nagagawa, sa pag-iisip, sa pagsasalita at gawa, laban sa iyong banal na kamahalan. Tunay na pinagsisihan po namin at ikinalulumbay ng pusong ito aming mga kamalian. Ang gunitain lamang ay nakakapangmamanglaw na sa amin. Maawa ka po sa amin, mahabaging Ama. Alang-alang sa iyong anak at aming Panginoong Hesukristo, ay patawad mo nawa sa amin ang lahat naming nakaraan. Ipagkaloob mo pong mula ngayon, ay lagi kaming makapaglingkod at makapagbigay lugod sa iyong kabaguhan ng buhay, sa karangalan at walhatian ng iyong pangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Makapangyarihang Diyos, aming Amang nasa langit, na sa iyong malumanay na kaawaan ay binigay ang iyong bugtong na anak, si Jesucristo, upang magdusa ng kamatayan sa krus para sa aming katubusan. Na gumawa doon na minsang paghahandog ng kanyang sarili, isang buo, ganap at sapat na sakripisyo para sa kasalanan ng buong sanlibutan. At sa kanyang banal na ebanghelyo ay natasan kaming ipagpatuloy ang palagiang pag-alaala ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan hanggang sa muli niyang pagdating. Dinggin mo nawa kami, umahabaging Ama, mapagpakumbabang sinasamon namin sa iyo, na kaming magsistanggap nitong tinapay at alak ayon sa habilin ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo, na sa pagunita ng kanyang pagpasakit, kamatayan at pagkabuhay na maguli, ay makabahagi kami sa kalikasang banal sa pamamagitan niya. Na nung gabing ipinagkanulo siya ay kumuha ng tinapay, pinasalamatan kaniya, ibinigay ito sa kanyang mga alagad at sinabi, Kumuha't kumain kayo, ito ang aking katawan na ibinibigay para sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y kakain sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niya ang saro. At nang makapagpasalamat ay binigay ito sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin at inumin ninyong lahat ito sapagkat ito ang aking dugo ng bago at ng walang hanggang tipan na nabubo para sa inyo at para sa marami. Alang-alang sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y iinom sa pag-alaala sa akin. Aming Amang banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan sapagkat sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo at kapangyarihan ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, ang tinapay at alak,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Kaya pinupuri ka namin, Panginoong Diyos ng buong sandaigdigan, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay at alak na galing sa lupa at pinagpaguran ng tao upang maging dalisay niyang katawan at dugo na nagdudulot sa amin ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Na kami nawa ay makinabang sa banal na hain ng kanyang anak na aming Panginoong Kristo. Amen. Basbasan at pagpalain mo, O Panginoong Diyos, ang tinapay at alak na ito upang maging kabanalan sa buhay ng iyong mga anak na magsisitanggap nito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos na magulang, panalangalan, pamamayanin, ay suwamin, gawin ang kalooban, sa liwagayan ng salamin, ipagkaloob. O mahabaging Panginoon, dumudulog po kami sa iyong dulang na nagtitiwala hindi sa aming sariling katwiran, kundi sa iyong mayaman at dakilang kawaan. Hindi nga po kami karapat-dapat mamulot ng lamang umulong sa ilalim ng iyong dulang, ngunit ikaw pa rin ang dating Panginoon na ang kawaan ay hindi nagbabago. Kaya pagkaloob mo po, mapagbiyaya namin Panginoon, na kami ay makabahagi sa sakramento ng iyong anak na si Jesucristo, upang kami nawa ay makalakad sa kabaguhan ng buhay, magsilago sa kanyang wangis, at tumatahan sa kanya, at siya naman sa amin. Amen. Mga kapatid, sapagkat sa tuwing tayo kakain ng kanyang katawan at uminom ng kanyang dugo, ay pinapahayag natin ang kanyang pagpasakit sa krus, kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang hapag upang makinabang sa kanyang banal na hain. Sa ganitong diwa, mga kapatid, ay patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa pamagitan ng ating pananalangin. Ama naming makapangyarihan at mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal mong hain at pakikinabang, marapatin mo nawa kami upang tahakin namin ang iyong kaluwalhatian at sapitin ang kaligtasan na binibigay mo sa amin, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Oh
Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga maliliit na bata at huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito ang paghahari ng Diyos. Kaya't kanya silang hinipo at pinatong ang kanyang kamay at sila'y kanyang pinagpala. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinumang kumain ng tinapay na ito ay hindi na muling magugutom at ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na muling mauhaw. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala sa pagitan ng ating Amang nasa langit kay Jesucristo nating Panginoon kasama ng Espiritu Santo pa sa walang hanggan. Magsitayo kayo, bigla ang kanyang pagpapala. Akong tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang sinumang makakain nito ay hindi na muling magugutom. At ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo at kayo'y magsitindig na taglay ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, akong tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. At ang sinumang kumain nito ay hindi na muling magugutom. At ang sinumang sumampalataya sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Mga kapatid, magsitindig kayo na taglay ang pagpapala at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sa sandaling ito, labis kami nagpapasalamat sapagkat niloob mong kami ay makapakinabang sa iyong banal na hain upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan sa bawat araw. Naway sa aming paghayo, tataglayin namin ang iyong pagpapala at kapayapaan na titimo sa aming mga puso upang kami ay hindi na magkasala. Alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Dahil medyo maulan kaninang umaga, sinisi yung ulan medyo kaunti po yung officer na nagpunta po ngayon, so nag-decide na lang kami dito sa taas na i-reschedule na lang po ito. No, para po maging mas marami kasi o mas kumpleto ang mga officers, mas maganda po yung dedications. So sa mga officers na naka-online na at sa mga kamag-anak ng officer na hindi naka-online, pakisabihan po sila na sa first week ng August po ang ating dedication. At sana ay, at ito po ay sana ay face-to-face. Ayan po. Sige po.
naming Diyos, sa sandaling ito, kami po ay sama-samang dumudulog sa iyo at nagpapasalamat na sa pagtatapos ng aming pagsamba ay napuri ka nawa namin. Naway nabigay namin sa iyo ang mataas na papuri. Kaya't mula sa aming mga puso ay naway titi mo ang iyong mga salita namin narinig at mamumutahawi ito sa aming mga labi upang magpahayag ng iyong kagandahang loob sa amin. Salamat nga o Diyos dahil kami ay iyong patuloy na tinatawag upang ikaw ang aming paglingkuran, upang ikaw ang aming papurihan. Kahit sa sandaling ito, sa aming buong patuloy na pagsamba sa iyo, ay pagkalooban mo kami ng iyong kaluwalhatian upang sa aming paghiwa-hiwalay ngayon ay makapanatili kaming mga anak na tapat sa iyo. Pagpalain mo kaming lahat. Pagpalain mo ang bawat tahanan ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, mga anak. Pagpalain mo at basbasan ang kanilang mga kabuhayan, mga pananalati, upang ito ay kanilang mapagyaman, upang hindi sila magkulang. Salamat o Diyos sa iyong mga anak na narito. Ang aming dalangin ay patuloy mo silang arugain ng iyong pag-ibig sa magitan ng iyong kapangyarihan at Espiritu Santo. Ang mga kapatid namin na hindi namin kasama ngayon na nariyan sa kanilang mga tahanan at nakikisa sa pagsamba, ganun din ang aming mga kapatid na sa iba't ibang panig ng aming bansa at ng mundo. Patuloy mo silang pagpalain at patuloy mo silang bantayan, gabayan upang mailigtas sila sa mga kapahamakan. Sa sandaling ito, Panginoon, patuloy mo pagpalain mula sa maliliit na bata hanggang sa kabataan at matatanda. Narito kaming lahat at amin pong binabalik sa iyo ang mataas na papuri upang sa amin pong patuloy na paglilingkod sa iyo sa magitan ng aming pagtatapos ng aming pagsambang ito. Ikaw ang aming madakila. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapitbahay, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-ibig at kalbalatian, ang iyong pag-iingat at kasaganaan ng iyong pagpapala, naway gawad mo rin sa kanila. Salamat o Diyos, ang lahat ng ito ay aming patuloy na ibinabalik sa iyo na mayroong pasasalamat at patuloy na pagsamba alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Sama-sama natin tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig at kalakasan na naway patuloy na ipagkaloob sa atin na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo ay manahan sa ating mga puso upang sa ating paghiwalay ngayon ay maranasan natin siya hanggang sa ating mga tahanan. Kaya tanggapin ninyong pagpapalang ito sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Santo Espiritu. Amen.